Nakita na natin yung unang laro nitong si Benny Boatwright. Siya ay naka 24 points at naka 16 rebounds. Pero yung efficiency niya ay mababa. Ibig sabihin na ang dami niyang tinira bago siya naka-score ng maraming puntos. Madami din na nakapansin na parang medyo malamya sa depensa. Madaling itulak nung import nitong Phoenix Fuel Masters. Nanalo nga ang San Miguel, tinambakan nila ang Phoenix, pero ang nagdala dito ay si Terence Romeo, si CJ Perez at yung iba pang mga local players. Ang sabi ngayon nung iba ay parang mas magaling daw itong si Ivan Aska. Pero sa tingin ko naman, unang-una, first game pa lamang ito nitong si Benny Boatwright. Bigyan pa natin siya ng panahon para mag-adjust. Pangalawa, makikita lang natin talaga ang laro nitong si Benny Boatwright kapag nandiyan na si Junmar Fajardo. Dahil maliwanag naman kaya kinuha itong si Boatwright para siya ay maging isang stretch 4 player. Ibig sabihin maging outside scorer para lumuwag sa ilalim dito para kay Junmar. Nakita natin na medyo hirap mag-post up itong si Benny Boatwright. Hindi niya talaga game yon. Ang game niya talaga ay tumira sa labas. At magagawa yun ni Boatwright kapag nandyan na si Junmar Fajardo. Kasi kulang sa big man ngayon ng SMB. Kaya itong si Boatwright ay napipilitan na mag-post up. So tignan natin. I think sa tingin ko lang maaga pa para sabihin na nagkamali ang SMB. Napalitan itong si Ivan Aska. Makikita natin yung laro talaga ni Boatwright kung mahusay siya o hindi. Pagbalik ni Junmar Fajardo. Siguro ang balik ni Junmar pag umpisa na ng playoffs. So doon natin talaga makikita kung tama ang naging desisyon. At syempre kung ikaw naman ang SMB, ang importante dyan talaga. Unang-una ay makapasok ka doon sa quarterfinals. At yan ay nagawa nila dahil tinalo Phoenix. At pangalawa, ma-secure yung twice to beat advantage. So tignan natin muna kung ano ang magiging susunod na hakbang nitong SMB pagdating dito sa kanilang import. Tinalo ng Barangay Ginebra itong TNT Tropa kagabi, pero marami pa ring fans ng Gene Kings ang nagtatanong kung dapat bang palitan itong si Tony Bishop. Yung buong starting 5 ng TNT ay wala doon sa court. Wala silang import, wala si Jason Castro, si RR Pugoy, si Poy Eram at si Mikey Williams. Yan ang starting 5 nila, wala. Pero lumamang pa rin ang TNT noong umpisa. At ang nagdala sa panalo sa Ginebra ay si Scottie Thompson at si Christian Stan Hardinger. Ito si Bishop ay naka 15 points at 12 rebounds. Pero marami ang umasa sana na ito ay magdodominate dahil walang import yung kalaban. Ang tanong ngayon ng karamihan, ito bang si Bishop siya yung klase ng import na kayang talunin sa playoffs? Itong import ng Phoenix for example, itong si Jonathan Williams. O kaya itong si Tyler Bay ng Magnolia. Dahil nakikita natin malakas yung import ng kabilang teams. Ang Ginebra kaya-kaya yung ganyang klase ng mga import pagdating ng playoffs. So sa ngayon kasi mukhang ang desisyon ng Ginebra ay mananatili dito kay Tony Bishop. At mukhang ang ine-emphasize talaga nila ay yung tinatawag na chemistry. Kasi meron nga namang risk na kapag kumuha ka ng bagong import, hindi kilala yung sistema ni Coach Tim Cone. So tignan natin kung naging tama itong desisyon ng Barangay Ginebra na manatili muna itong si Tony Bishop dahil mukhang hindi pa natin alam kung makahahabol nga itong si Justin Brownlee o hindi. So sa ngayon mukhang ang desisyon ng Ginebra ay si Tony Bishop muna. Pero huwag tayong magulat kung ito ay biglang magbago pagdating ng playoffs dahil kinakailangan nilang mag-upgrade ng import. Anytime pwede ka naman magpalit up to a certain point. So sa ngayon siguro yan ang tinitignan ng management ng Ginebra. Basta importante siguro sa kanila ngayon ay makapasok dito sa quarterfinals ng Ginebra at saka na nila iisipin kung itong si Tony Bishop ang nararapat para doon sa malalimang paglaro sa playoffs. Ito nga ba ang huling conference ni Coach Chito Victolero kung sakaling hindi pa mag-champion itong Magnolia? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil umpisa pa lamang ay kinukonsidera na title favorite itong Magnolia. Dahil nga nagkaroon ng mga issues dito sa TNT, sa mga injuries at kay Mikey Williams at of course si Brownlee wala at ang San Miguel maraming injury. So ang nangyari niyan itong Magnolia ang naging title favorite plus ang ganda ng nilaro nila doon sa PBA on tour. Sabi nga nung iba, pinalakas din ng SMC itong Magnolia. Nakuha nila si Abu Tratter at si David Morel at very high caliber yung import nila itong si Tyler Bay. Isa nga siya sa mga leading contender sa best import ngayon. So sabi nga nila, binigay na lahat dito sa Magnolia at yun mismong team governor nila ang nagsabi na kinakailangan ng mag-champion.
nitong hot shots ngayon. Pero kung sakasakali na hindi pa rin sila magkampiyon, ang tanong dyan, ano kaya ang mangyayari dito? Sa tingin ko magkakaroon na ng revamp kung sakaling hindi pa nila makuha yung kampyonato. Dahil kumbaga ito na talaga ang pagkakataon para dito sa Magnolia na mag-champion. Kung sakaling hindi sila mag-champion, sa tingin ko magkakaroon ng mga trades dyan. Hindi pa natin natitiyak kung sino ang mai-involve dito. Posible kaya nasubukan nilang i-trade na si Paul Lee. Ang tanong ay para kanino? Yan ngayon ang titignan natin dahil yung dati nilang gustong kuning player at si Robert Bolick ay wala na ngayon. So tignan natin kung ano mangyayari dito at kung ito nga si Coach Pictolero ay mapapalitan. Sa tingin ng iba hindi pa rin mapapalitan yan dahil malapit daw di umano to sa management ng SMC. Pero tignan natin dahil si Coach Leo Austriaca malapit din daw pero napalitan din at inilagay na team consultant. So abangan natin ang magiging resulta. Mukhang nagka-problema itong Phoenix Fuel Masters ngayon. Bukod dun sa pagkatalo nila kagabi kung saan naputol yung kanilang 6-game winning streak, may injury pa pala itong si Jason Perkins kaya hindi siya nakalaro. Nagkaroon daw ng hip injury itong si Perkins at wala pang timetable kung kailan ito makababalik. So yan ngayon ang iniinda nitong Fuel Masters. Nakita natin doon sa game kagabi na noong umpisa maganda ang nilalaro nitong Phoenix. Sila pa nga ang lumalamang. Pero nung pagdating ng fourth quarter noong pinahinga nila, itong si Jonathan Williams ng ilang sandali at pagkatapos noon ay gumawa ng isang 8-0 na run itong San Miguel Beer at hindi na nakarecover itong Phoenix Fuel Masters. Doon sana nila pwedeng asahan itong si Jason Perkins pero hindi nga nakapaglaro dahil sa injury. So isa yan sa titignan ngayon itong Phoenix. Una-una, kailangan siguraduhin nila na ito ay makababalik kaagad para dito sa playoffs. Yan ang importante. Pangalawa, kailangan siguraduhin itong Phoenix Fuel Masters na yung magandang nilaro nila dito sa eliminations so far ay mag-carry over dahil syempre mababaliwala yan kapag ikaw ay nandun sa playoffs kung hindi naman maganda lalaruin mo. Kinakailangan din ng Phoenix na masustain yung makuha nila yung twice to beat advantage. Kung hindi, mahirap na dahil malamang ang makalalaban nila dyan yung mga malalakas na teams ng Ginebra, SMB, Magnolia, TNT. Mag-aagawan lahat yan. So kinakailangan ng Phoenix ay manalo kaagad dahil kapag sila ay naging twice to beat disadvantage, mahirap na silang makarecover. So sa ngayon, yan muna kailangan planuhin itong Phoenix Fuel Masters. Itong injury ni Perkins, kailangan makarecover din siya kaagad-agad. Pero pagdating naman dito sa mga trades, mukhang tahimik muna itong Phoenix dahil nakafocus sila dito sa kampanya sa Commissioner's Cup. Shout out kay Michael D. Binabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Donald Santiago, si John Marcantos, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Ireneo Talangsang, Edwin Carmona Jr., Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, si OG Len Gio, Gia Santillana, Tagle family, Edwin Carmona Jr., si RG Bueno at Talina family, Ronald Perbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, at si Joseph Pineda.